Magandang hapon at gabi. Sa lahat, welcome to this episode of Senior City Kwentuhan. Ngayon ay ang ika-15 ng Agosto 2025 at magkukwentuhan po ulit tayo sa episode na ito, sa araw na ito. At may focus po tayo sa mga kabataan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero sa episode ngayon, sa isang lugar muna tayo magpo-focus ng isang grupo ng mga kabataan. Bagamat Senior City, ang title ng ating palabas ay dahil adult learning and education at lifelong learning ang ating gustong i-promote sa pamamagitan ng Senior City Kwentuhan, ay walang limit sa kung anong estado sa buhay. At yan ay kapupulutan naman natin ng aral saang edad, saang lugar, saang sektor ka man nandoon. So kasama po namin dito ni Berta, bumati ka muna. Hello everyone! Kumusta kayo? Kasama po namin ni Berna, ang isa namin kasama sa trabaho din. At taga Cavite. Just a simple girl. Yes, just a simple girl. Pakilala ka. Yes, ako po si Aileen ulit. Pakilala ko na ba dito? Aileen ulit. Aileen ulit. Siya po si Aileen ulit. Kasama mo si Aileen. Lakasan ko na. Ako po si Aileen ulit. Colette. Sa Aileen Galosa po, kasama namin ni Berna sa Senior City episode na ito. Okay, anong pagkakwentuhan natin, Bernadette? Yes, ma'am. So, pero before po dyan, okay. So itong Senior City kwentuhan po natin ay nasa kanyang ikalimang year na. Simultaneously live din po tayo sa ating mga Facebook pages ng ating partners. Nandun po ang Init, ang Lapis o Siso, ang Senior sa panahon ng COVID, and of course, ang PRRM. Uy, na-miss ko to, ma'am. Nabisado ko na. Ayan, at yung episode po na to ay pang episode 27 na po pala. Ayan, episode 27. Ang nakita niyo naman po ang aming magandang background. Nagtataas ang mga puno ng santol. Ano ba ng mga punong nandito? Anahaw, Katmon. Andito po kami sa Silang, Cavite. Dito po sa PRM Global Partnership Center. Dito kami nagkita at ito ang ginawa naming background. So, ano ang pagkakwentuhan natin? Yes! So, ang Philippine Rural Reconstruction Movement po ay merong youth arm. At yan po ay tinawag nating Philippine Rural Reconstruction Youth Association. Why? So, PRRYA po yan na noon po ang mga mid-90s, tama, dyan nagsimulang tinulungang buuin ng PRRM ang PRRYA. So, meron, isa po ang kabataan sa mga sektor na kinikilala ng PRRM bilang isang susing sektor sa rural development or sa sustainable development in general dahil sila po ang magpapatuloy ng ating sinimulan at sila ang magmamana ng mundo at ng trabahong sinisimulan at ginagawa natin sa ngayon. So, isa po siyang susing sektor kasama ng iba pang mga susing sektor sa kanayunan, yung mga maliliit na mangingisda, maliliit na magsasaka, maliliit na maglinyog at mga kababaihan sa kanayunan. So, sila po yung YA, Youth Association. So, ito pong mid-90s, nagsimula po itong mabuo. Nagkaroon po ito talaga ng set of officers, mga mula presidente, national yan, at nagkaroon ng mga chapters, YA chapters sa iba't ibang probinsya kung saan may presence ang PRRM. So, nagkaroon po ng YA chapter sa Albay, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, saan pa ba? YA Cotabato, Camarines Sur, Camarines Norte, tama sa Bicol. Yan, nagkaroon po ng mga YA provincial chapters. Over the years na nagdaan, nagkapamilya, nag-asawa, nagtrabaho, at nagkaanak, nagkapamilya nga. So, meron na silang mga ibang pinagkakabalahan. At, syempre, tumapas na sila sa edad na 35. Hindi maiwasan. Graduate na.
graduate na. At kinailangan din patuloy ng YA. Pero may panahon na walang nakapalit kaagad doon sa mga pamunuan at kasapian ng YA na sinimula noong mid-1990s. Pero ito pong simula siguro mga a few years ago lang. Ay nagkaroon ng panibagong sasabuhay, pagbabalik ng kalakasan ng PRRYA. At ikukwento po nila Berna at ni Eileen yung naging proseso, paano nangyaring may PRRYA na nagsisimula ulit ngayon at pinapalakas sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa PRRM at sa iba pang partners ng PRRM. So, yes, ako po muna. Yes. So, nagsimula po ako na ma-involve at ma-engage at makilala ang PRM nung kasi po ang background ko ay development management, so major in training program management. And kasagsagan po ng pandemic, yung internship period namin. At sa anong paaralan? Sa Cavite State University Indang Campus. At may ano po doon, yung panahon po na yun, gladly lang din, hindi po ako nahirapan kasi yung internship advisor ko, yung nag-offer sa akin na, baka gusto mo mag-intern sa PRM, o sino ba naman ako para humindi. Although mayroon na po ako na-applyan at parang napusuan din na parang i-take na, pero sabi niya, baka gusto mo lumabas outside Kabsu. Ganyan, sabi ko, sige ma'am. And then I took the challenge. And then, yung time po na yun, 2022, tanda ko pa kasi internship period ko nga po namin yun. So, doon po na-involve, na-engage, nakilala ang PRM, nakita kung paano magtrabaho ang PRM. Pero online tayo nun, ha? Yes, online po, yung batch online. At quick secret po, na hindi na secret ngayon. Mga pumupislit po kami, pupunta pa rin po kami dito sa Global Partnership Center ng mga panahon yun. Kahit pinagbabawal, may higpit na pinagbabawal po ng eskwelahan. Pero dahil ang sabi naman namin, hindi, weekends naman yun, wala namang klase. Pwede. Baka pwede. Ayan. Pero syempre, yung namin, OJT advisor namin, supervisor namin dito sa from PRM, syempre galit sa amin si Ma'am Neg. Pero nalaman din yan, tapos na. Pero yun po, to cut the story short, so nakilala namin, and then basic course of sustainability pa lang, nabanggit na po nila na ano yung PRRYA, very transparent naman po na dati, ngayon nire-revive talaga yung organization, at nag-pick po talaga sa akin ng interest rin kasi as development management student, so alam namin kung ano yung parang societal issues talaga na kailangan and na-immerse naman din kami enough dun sa mga tinuturo ng professors namin, and ang work talaga kapag gumraduate ka is communities or like people management talaga kung tinatawag. Pero ayun, so after nun, sabi ko, sige, try natin. And so ayun, nagbunga po ang ating pagbida-bida at naimbitahan po tayo na maging part din talaga ng YA. Kasi open invitation naman po ito. Kasi nga again, nasa youth organizing po talaga ang PRRYA that time. At pagkatapos po nun, nagtuloy-tuloy na rin po yung partnership ng PRM with Cavite State University na yearly magkaroon na ng interns from Cavite State University. And hopefully po, hindi lang from the Development Management Department, of course, kundi pati po sa iba pang departments ng Cavite State University. Pero yun nga po, parang up until now, nag-engage pa rin po at kasulukuyang kinatawan po ng PRRYA ang aking responsibilidad. Ang aking responsibilidad. At later on po, ikukwento naman natin kung ano-ano na po yung mga nagawa at gagawin pa po ng PRRYA dito po sa Cavite. And yun po, kung saan ako nanggaling at paano ako napunta dito. At si Eileen naman ay may kakaibang kwento naman yung sa kanya. Kasi ako galing ako sa school, siya naman ay
galing sa community. I'm just a simple girl na bastang sumulpot. Yes, ako naman po, ako ulit si Eileen Makulit. Tawag sa akin, Sir Toyel, sinimakulit daw ako. Nagsimula ang lahat kay Berna. Ayan, Jollibee rin kasi ako, parang feeling close. So, magkasama kami ni Berna sa church. Tapos, naging close kami sa church. Parang last day ng mga pastor namin sa Pilipinas. Tapos, naging feeling close lang talaga ako kay Berna. Dahil K-pop fan kami, so nakuha ko yung kiniting ni Berna sa Red Velvet. Tapos, andalang kasi ng fan ng Red Velvet sa Pilipinas na nami-meet ko. So, ayan, naging feeling close ako sa kanya. Tapos, ninudos niya sa akin yung YA. Hindi pa niya ako inutos agad, para sinama lang niya ako dito one time. Tapos nakita ko siya. To see is to believe kasi ang mga youth ngayon. Tapos naglakad niya ako simula, hanggang cottage. Sabi niya, sabi ko, malayo pa ba? Sabi niya, hindi, malapit lang to, para ma-feel mo talaga. Tapos natawa ako kasi sobrang love ko ang environment ever since I was a kid. So, namulat ako dyan kasi about science. Kaya ang galing ko sa book ng science. So, nababasa ko yung mga about environment, about kung ano nangyayari sa climate, ganyan. So, aware ako sa mga climate change, sa mga issues about sa environment natin. So, nung nakita ko yung GPC, I was in awe talaga. Kasi ang ganda ng diversity niya, ang daming puno, kasi sobrang mahal ko ang puno. Tapos pinayakap niya sa akin yung Peruvian tree doon for the first time. Sabi niya, kailangan mo yan. Kasi first time mo dito. Pinakaya niya sa akin Sir Tollips. Tapos, nung tumatagal, so, lagi ako bumibisit sa DPC. That's ang ginagawa ng Sir Tollips. Pinagpatatanim niya ako sa Odip. So, gusto ko rin yan. Kasi, ano yung Odip? Organic, diversified, intensive, integrated farming system. Odips. Haba. Tapos kasi ako ay mahilig sa pagtatanim din. Ang parents ko ay mga plantito at plantika. We have our very own little garden before sa house namin. Sa Alfonso. Yes, Alfonso. Pero hindi po ako talaga, my course is not related anything in rural development. Ang course ko ay education. Pwede Education in secondary education, major in English. Graduate ako ng PUP, so State University doon, parang tagsup. So, yan. So, graduate ako ng... Magka-batch kami ni Berna. Usapang batch siya, hindi edad. Batch. Magka-batch kami ni Berna. Yan. Tapos, nagtatanim kami ni Sir. Pero ako senior mo. Nauna kami. Sige na. Sige na. Pag nagtatanim ako ng Sir Tollips, tuturuan na ako ng pagtatanim. Tapos nag-uwi si Sir Tollips na marunong akong may kasabi ni Sir, magdarandasalan mo yung tanim bago mo pag tinatanim mo siya. Sabi ni Sir, marunong ka pala ng ganyan. Sabi ko, kasi sinuturuan ako ng parents ko before. Dati sa garden namin, nakakanik. Meron kami saluyot, okra, talong. Tapos meron pa kami puno ng avocado, may mangga, at may lychee. May puno ng lychee. May bunga? May bunga. Magkakasabay sila bubunga. Mangga, avocado, lychee. Magkakasabay silang bubunga. So, sabay-sabay yung harvest. Daming prutas. Tapos may pang papaya din. Saka, kaya mahilig din ako sa gulay. Maliban sa ampalaya. Tapos yun, nagsimula talaga lahat sa pagiging kalagkarin ko. Yung willingness mo naman din yan. Yes. Diba? Hindi naman magpo-proceed yung invitation na yun kung hindi ka rin willing to accept the challenge. Pero may tanong ako, quick lang. Kasi nasabi mo, parang you're really into nature, environment, ganyan. So parang all throughout your journey ba, naka-join ka na ng organizations related to environment? Or bakit sa YA ka nag-yes? Which is, tama naman decision. Bakit Oo. umuo ka sa YA? Oo. Like parang, nasabi mo nung ka pa, like all throughout your journey, is mahilig ka na talaga sa science and environment in general, nature lover ka. So, parang all throughout ba, may na-join ka na na organizations? At bakit YA din yung nagpa-oo sa'yo? Organization, before when I was in college, member ako ng
if you know, diba sa college meron tayong student region. So, meron yung mga officer siya. So, ako yung nagmamanage ng environmental board department niya. So, nakikipag-communicate kami sa iba't ibang organization para magkaroon ng participation ng mga students sa buong PUP. Like, lahat ng branches ng PUP. So, yun yung naging parang experience ko pagdating sa environment. Pero yun yung talagang organization na kasama. Wala pa ako nun. So, yun yung before PRM, before ko makilala yung PRM, lagi ako tumitingin sa WWF, yung mga ganyan, or kaya yung iba't ibang organization na all about environment. Yung mga ganyan. Pina-follow ko sila. Makikita niyo yung Facebook ko kung gano'n yung kay Julie San Jose. Yes. Maligda kay Julie San Jose. Julian pala din. Yes. Kaya ayun. Tapos dumating yung YA. Nakita ko it's an opportunity then to, you know, kasi bilang isang teacher. Yan. As sa mga advocacy din namin na mag-release ka or magbigay ka ng knowledge sa iba, ng experience sa iba. Diba? Hindi lang naman tayo sa loob ng kasong tututo at pwede mag-aral, pwede magturo. So, isa yun sa malagit nakita kong opportunity din na gawin para sa ibang tao. To share din also may talent, may knowledge, may wisdom. Teacher talaga. So, yan ang Yes, dyan po paano kami nagsimula at napasok sa YA. So ako po bilang student pa lang noon, siya talaga ay naging volunteer. Ayan. And tama namang desisyon, diba? Parang naman. So far, so good. Ayan. So, yun po. And ngayon naman, ma'am, parang gusto din po namin kasi diba, YA na kami and although nasa youth organizing stage pa rin, pero hindi lang naman yun lang, recruit lang ng recruit, pero para din makapag-attract ng mga youth individuals pa na mag-join is, meron din tayong mga activities na na-conduct all throughout din, simula nung nag-start kami up until this present. At yung future, pwede kwento natin yan, no? Kahit hindi lang this year. Yes. Yung mga nauna yung ginawa. Yung mga naging latag at ganap ng Cavite. YA chapter. YA Cavite chapter, sorry. YA Cavite chapter. So, yung mga naging activities po natin, simula po nung up until this moment, is uma-attend po tayo sa ating tumutulong po tayo sa mga projects po ng PRM. So, nung mga panahon po na yun, after po ng namin graduation, tapos parang naging YA na po talaga. So, nag-continue po yung engagement namin sa Bayang Walang Basura project sa Cavite. So, parang kasama po kami sa mga nag-aayos nung documents, nung reports, ganyan. Tapos, photo documentation. Opo, kasi dyan mahilig ang mga youth. Diba? Picture-picture. Tapos, meron din po yung sa community network din po na project ng PRM. Although kasama din po natin yung YA Vizcaya doon, pero sila na rin po magkukwento ng experience nila. Pero sa Cavite chapter po, ako po kasi nandoon din nung time na yun. So, yun din po, sama-sama. Tapos, Miron. tapos yung youth camp natin nung last year. Last year. So, nag-join po tayo ng mga iba't ibang chapters po ng YA. Tulad po ng Vizcaya at ng Marinduque. So, ginather po natin sila dito. Tapos, madami po kaming ginawa nun. Nag-tree planting po kami dito. Fruit trees po yung tinanim namin na up until nabuhay pa po yung lansones. Tsaka yung rambutan. Yes. And then, nag-community visit din po kami sa Naik. Dun sa coastal communities po natin. And sayang lang po wala kaming dalang garbage bags. So, sana nag-coastal clean up din po kami. Ayun. Pero nakita po natin yung Bayang Walang Basura project outputs po ng PRM din doon sa Naik nung time na yun. Rosario pala. Rosario. Tama. Rosario. Tapos po, ano pa ay? Ayun, yung electoral agenda. Taon na to. Yung year na to, yung electoral agenda, kung saan
kasama po ang YA Cavite nung time po na yan talaga na partners po ng Eco Waste at ng CGC, ng Cavite Green Coalition para po, at ng PRM po, para po i-organize yon para ilatag po yung green agenda doon sa nangyaring midterm election. So, mga nag-invite po tayo dyan ng mga candidates na sa senator level, sa mayor, etc. etc. Mga ilan kayong YA Cavite chapter? Madami. Madami. Madami Okay. tayo, di ba nun? Kasi ikaw, si Sheena, ako, si Kay. Yung pa yung Tapos t-shirt yung, tayo? Oo, tapos Oo. yung ano, yung mga, yung bagong Yung current interns po. interns, Oo. For this year. Na mga ano sila? 10 ba o 15? 14. 14. Yes, 14 sila. So, madami. More than 20 na po tayo. Last year, meron tayong Cavite Summit naman. Yeah. Environment. Yeah, environment. Cavite Ay, Summit. oo. Correct. Nandun din kayo nun. Yes. Oo, di ba Oo. nag-RR trade pa tayo Oo. doon? Nagbenta-benta. Mga interns nung time. Nung Yes. time na yun, Yes. last year. Last year naman naman. Sila ba ang mga interns last year? Sila Kay. Sila Kay. Oo. Oo, tama. Yeah. Correct. Si Yeah. Rolly. Ayan, shout out sa inyo. Kaya, Yes. And then ano pa? yung dito na, pa-election na. Nagkaroon din po tayo ng voters Voters education education. training. Training of trainers po. So, dalawa po yan, offline and offline. So, sa offline po, ginanap po yan dun sa Quezon City. So, yung ating mga interns din po ay umattend. Tapos sa online naman po kami, tayong YA, ang umattend din noon. Yeah. Meron pa... Alternative packaging. Oh, right. Part din ang YA. Na training. Yeah, na another project ng PRM, yung Plastic Free Pilipinas. Okay. Na involved. So, yung dun sa training na yun, nag-attend ang mga YA, Yes, ang mga yes. interns, Ang interns sa sa YA Cavite, ng Yeah. green and sustainable, tama ba? Packaging. Alternative packaging. Alternative packaging na nag-participate sila sa workshops. Okay, discussions. Yes, Okay. and with ano po yun, with With- DOST. Correct. Yeah, and hindi lang po kasi si Makay po ay Isang member YA Cavite, pero siya din po ay staff ng CGC on Eco Waste. So, ayun, nag-i-interlock yung yung mga ginagawa. Interchangeable. Yes, and yung ano din. So, yung involvement ng PRYA doon hindi lang attendees, participants, kundi organizer din at the same time. Yes. And then, yung youth camp po na nangyari dito, it was in partnership po with the Elisaya Youth for Sustainability or ICE. Opo, isa po tong school organization ng isang school dito sa Silang. CI? Yeah, sa Silang. And then, through ano din po yun, Eco Waste Coalition, yung kaya nagkaroon tayo ng partnership with them. Okay. Kaya po, ayun, yung focus po ng youth camp po na to is yung for environmental sustainability. So, ayan. Nice. Ano pa? Marami pa Pa. tayo na, Last di week, ba? galing tayo ng ito tayo ng General Assembly ng Ng Ministry of Ecology. Yeah, tayo naman ay naging photo documenters doon. At nag-facilitate din nung mini workshops nila. Talaga? Oo. And kasi nangangailangan ng tulong si Makay. nag-isa ko siyang youth doon. Oo. Kailangan niya maghatak ng iba pang Diba, yun din yung, kumbaga, benefit ng Yes. pagiging, or may links ka to YA dahil may mahihila kang support Yes. na pagkailangan. And isa din pong isa sa mga accomplishment din po ng YA Cavite ngayon na ilalabi din po namin sa national level sa iba pa pong chapters ay yung pagiging member po ng PRYA sa Cavite Green Coalition. Okay. Yeah, so nagkaroon na po ng ng meeting agenda kung ano yung magiging involvement ng PRYA, tapos magkakaroon po tayo ng orientation sa buong YA Cavite chapter na members patungkol doon, tapos right after po nun, tsaka po ilalabi sa iba pa pong chapters ng YA. Ayan. Nice. Ano pa?
Meron pa, di ba? Ang dami pa. Ang dami, hindi ko na malala lahat. Ano pa nga ba? Ano pa yung mga ganap ninyo? Yes. And umaatin po tayo ng, mayroon ng representative every time nagpupolak po tayo. Leaders caucus po na National Sector Federation po na partner po ng PRM. Kasama po dyan yung PRYA. Maliban po sa nabanggit niya ma'am kanina na mga women, na yung Lumina natin, yung ating mga farmers sa sakahan, yung ating mga fisher folks sa Pumalo MV, at yung mga coconut farmers natin sa Ficofwa. Ayan. So, yun, may representative na lagi. May Dati presence missing na yan lagi. Missing MIA. Missing in action. So, doon po sa 5 National Sectoral Federations na yun, may panahon na missing in action ng YA dahil walang active chapters o hindi gaanong kumikilos noon. At ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng mga kasapian, ng mga local chapters ng YA. And therefore, dun sa pag nag-PPO Leaders Caucus, kung saan represented yung 5 sectoral federations, meron ng YA representation. Hindi na siya missing in action. Oo. Always present na siya, never absent. Yay! Awa na dumadating huling umaalis. Correct! Check! Sige, ano pa nga yung mga balak nyo naman in the next 6 months or 1 year. Madami kaming balak. So, sa darating po na September, magkakaroon po ng Climate Justice and Human Rights Conference. Ito po ay isang educational program po ng ATM. Allianz sa Tigil-Mina. They have partner pa po with that naman. Tapos, ang expected nila at ang participants nila ay mga youth. So, pinapros nila sa amin na kami mag-mobilize at mag-organize ng target participants for that event. At tapos kami din tapos sila lang magbibigay sa amin ng resources. So, yan. And Sa SDG Fun Run? Yeah, SDG Fun Run din. Sino mag-organize ito? Ang GCAP. Okay. With Ma'am Tessa. Si Ma'am Tessa po ay Ang unang pangulo ng PRYA nung ito ay nabuo nung 90s. yes. So, siya ay hindi na YA. Pero young at heart. Yes. Si Tessa girl. Ayan. So si Tessa ang siya po yung punong abala. Punong abala nun. And then Saan itong fund run? sa Cavite State University. Okay. Nice. Yeah, so expected po na school-based yung fund run na to. SDG focused siya. And then may concept note na rin naman kami. Kailangan lang namin magkaroon ng consultation call with her kung kailan. Pero ang target po ay September, October, kundi yung pasukan pa. So ito ay pinropose ng YA Cavite chapter? Or nag-usap na kayo? It's a blessing in disguise. Okay. Yeah, galing sa kanila. Dumating na lang siya. Dumating sila sa amin. Blessing from the sky. Yes. Ang binig ko disgrace Kung ano-ano na naririnig nyo. Tapos, ano pa? Meron din, actually, nung nakaraan pa, hindi pa po to plano kasi natapos na to. Nag-participate din po ang YA Cavite chapter kasi kami po ang pinadala, pero YA National talaga yung event na yan. Yung FEU po na advocacy week nila. And yun, so nakapag-set up tayo ng booth doon for PRM and PRYA. And hindi ko makakalimutan. Bida tayo doon, ma'am. Sumisigaw yung SDG sa PRM at PRYA. Ganun. Lagi tayo tinutulunok. SDG, Lapit kayo kay ma'am. Sabi nila. Ayun. Tapos, natin? Balak. Yeah. Tapos, balak din po namin kasi parang kami din po ang compose ng YA National, ng YA. Kasi, ako nga ang talaga at naiupo. Naiupo bilang? Unanimous mistake ba to? Alam mo na, if you know. Okay. And then, so, parang pinaplano po namin yung
organize ng 4-H members po ng ating YA sa Vizcaya. Kasi yung current po pala na 4-H president ay sa Vizcaya ay ang atin pong member from YA Vizcaya din. And siya din po yung kumakatawan ngayon sa YA Vizcaya itself. Siya nang nag-lead. So, yun. So, pinaplano po namin yan kung paano po namin sila bababaan, paano yung conversation na yun. And this weekend po magkakaroon kami ng online meeting for the planning. Ayan. Wow. Meron pa At tayo. dahil dyan, kaya ako shinare yan kasi kailangan kasama si Mama. Ayo, sama ka sa meeting. YA. For ano lang po, for guidance. Yes. Or after po nun, ilalatag po namin sa inyo for approval and for anything in between. Meron pa daw, sabi niya. Meron pa. Nagpaplano tayo ng reunion ng lahat ng batch ng interns. So, 4. Ilang batch Dito na sa ba? Cavite. Apat. Yes. Sa Cavite. From the year From the first 2022. 3, 4, 5. 4 batches. 4 batches. 4 batches. Yeah, 4 batches. Yeah. Until the last batch. What's the objective of this reunion? Yes, for us to, identify kung sino na ba talaga ang YA Cavite Okay, chapter from those interns. Yung magko-commit from past na mag-member. interns. Yes. Pero of course, meron din po yung mga team building, Of course. ganyan. Siguro one day event Gagawa lang kami ito. tapos ang mag-organize yan ay yung hindi nag-intern. Siyempre, alam ka naman ako, di ba? Gagawa kami ng weekly task. Oo. Kasi may bagong recruit po kami sa YA Cavite din. Yung kaibigan din namin. Atakan lang. Pero siya po ay currently barangay secretary po ng isa sa barangay sa 13. Yes. Yun. So, yan. Kasama siya sa organize. Gagawin natin Surprise ice. Ice. Nice. Oo. Ayan. Ano pa? Ano pa ba? Of course, yung youth camp din po. Yes. Para tuloy-tuloy yung youth camp natin. Pero hindi pa namin alam kung kailan. Pero that's a plan for this Last year ba? Anong buwan yun? September. So September. mag 1 year na kayo. Yes! Ng panahon. So, gagawin namin siguro per months, mga November. Remember? Kasi may pa tayo, may makabata pa tayo. Yeah. Alam niyo na po ba yun? Next time na yun. Sa susunod na episode, Yes. sa isa pang episode. Yes. Ayan, yung involvement pa po pala ng ng YA Cavite. Oo. Hindi lang naman tayo yung nasa magkaisa para sa bata na project. Yung volunteers din po talaga natin sa Makabata ay YA Cavite chapters. Yes po. So, yun. Sila yung mga nakakasama natin sa mga learning sessions, sa mga parents and children. At napaka-active po nila at masisipag sa gawain at maaasahan. Nag-encode ng 11 p.m. Mulan bumagyo. Taga-attendance, pasensya sa mga bata. Totoo, ang kikit ng mga bata ko ranghe. Ano pa? Ano pang plano natin? Madami tayong plano na nakaraan pa. Oo. Voters education pa rin kasi malapit na. Yeah. Sa barangay. Yeah. Correct. We're Nice. planning to do that din. Online, no? Yes, online. Para kasama yung iba pang chapters. Ngay, okay. Kasi sa YA po, may 2 SK members po tayo. Sa Silang, dito po sa Cavite, tapos meron po sa Marinduque, si Janjan. Okay. Ikakwento po yan ni Janjan kapag YA Marinduque po ang pag-uusapan. Sa session po tayong bukod Yes. sa mga iba pang chapters ng YA sa iba't ibang probinsya. Kasi ang mga active na mga YA chapters ay sa mga ay lalawigan ng Cavite, Marinduque. Ano next? Cotabato at Nueva Vizcaya. Yeah. Dahil nag-revive tayo, but we hope that more youths from other provinces ay makakasama natin sa pagkilos ng mga kabataan. Panawagan, ma'am. Para sa mga nanonood dyan na para Rams. At yung mga baka may youth po kayo dyan sa inyong lalawigan at sa inyong lugar na sa tingin nyo po ay pwede po nating isama sa YA kasi rooted na rin po sa values and principle po ng PRM. At nakasama nyo na po sa mga projects po na conduct nyo all throughout this
journey po bilang development workers. So, pwede nyo po kaming itap sa aming mga Facebook pages, sa Facebook accounts, or sa mismong PRM page po para mas official din at mas makonsolidate po natin lahat yon in one channel. So, pwede nyo pong sabihan ang PRM page, puntahan ang PRM page, i-message Facebook po kami. talaga. Yes, Facebook page, at i-message po doon kung saan po at sino-sino yung pwede natin i-contact na youth doon para ma-organize din po natin. At dumami yung chapters ng YA. Hindi lang 4 and counting. Yun. So, ang shortcut lang po namin na YA, pero ang buo niyang pangalan ay PRRY-A. Because Philippine Rural Reconstruction Youth Association. So, PRYA. So, meron po talagang pagkiling sa rural development, sa rural revitalization, at ang susing tungkulin o susing papel ng sektor ng kabataan sa rural revitalization thrust na ito, sa movement na ito. Kaya yung mga binabanggit ni Bernadette na yung mga interesado, yung mga pamilyar na sa trabahong rural development ay maaaring pumontak para makasama namin kayo sa makasama nila kayo sa gawaing pangkaunlaran sa kanayunan na ang mga pangunahing aktor ay mga kabataan. Yes. So, boses ninyo, pag-iisip ninyo, mga pangarap ninyo para sa kanayunan ang lalabas at magiging guiding star. And sa mga hindi pa po familiar din sa PRM, open pa rin naman po at welcome pa rin po kayo dito. We have volunteer works pa po na kailangan ng tulong para po and then later on we can walk you through what is PRRYA, paano ka po kakatulong kasi you have talents and skills na you can give and share to the betterment of our communities. Sige, fast talk. Yes. Fast talk with ano yung significant impact? Siguro kahit hindi pa impact, kahit effect sa inyo sa sanib, sa pagsali o sa pag-embrace ng PRYA principles and values at this point in your life. Impact Or effect. Significant. Significant. Grabe, pakispell ka. Sa akin po, kasi nakilala ko yung mga nagsasaka, mga nangingisda, as my father is also a former fisherman. So, yeah. So, parang sa akin yung mga ginagawa ni Papa before na hindi ko nakikita. Or at hindi ko nakita. Yeah. So, mas na-appreciate yung mga ginagawa nila sa atin. Alam ko, appreciate ko naman siya before, pero mas na-appreciate ko siya ngayon. Especially, mas nag-alab yung passion ko sa pagmamahal ko sa paligiran, sa community, na sa pag-aalaga ng mga tao din. While you're also, habang inaalagaan mo rin yung environment. So, dapat parehas. Para kasi we're coexisting in this world. Right. Yeah, so mas na-appreciate ko yung mga ganun bagay. Saka mas naintindihan ko yung way of living nila, ano yung mga pinagdadaanan nila. Hindi lang on the surface, but on a deeper level. Lalo na kapag may mga polakos, kinakausap ko sila talaga. Sabi nung isa namin tagawain, ikaw lagi kang nawawala. Tapos mamaya pagtingin ko, sino na nagkausap mo. itago natin sa pangalang okay. ang nagagawa na. Nagkausap mo, ang dagdal ko daw. Talkative talaga akong tao. Tapos gusto ko talaga. Mabubuhay yan kahit saan ilagay. Nalalaman ko yung mga ginagawa nila, ano yung mga pinagdadaanan nila. So, mas na-appreciate ko kung ano yung ginagawa. Tapos kapag nag-share sila, tapos natanong ko sila kung paano niyo po ginagawa yung ganyan, or paano po pinagdadaanan yung ganyan. So, sabihin nila sa akin, wala na, kasi hanggang doon na lang naman yung kaya namin. So, mas parang naaantig yung puso ko sa mga. So, mas nabubuhayan tayo na
kung nakumilos tayo para sa kanila. At bilang isang youth din, syempre, sabi nga, diba, we are the future of this generation. Talaga, nag-alab ang pagmamahal. Grabe. Ay, ikaw, Bernadette. Sa akin po, to be honest, Bakit di ka ba? hindi naman. Hindi. Kasi nung parang previous pa po, parang sabi ko, development work? Parang all throughout my life, ganun na ako. Tapos ganun pa rin kukuhanin ko sa trabaho. Kasi parang background din po is, bata pa lang ako. Sa Cebu sa Cebu ako lumaki. And then, sa farm din. Uy! Sa farm din. Tapos yung lola ko po talaga ay farmers. And lahat po pala ng pamilya ko ay farmers. Yes. And yung mama ko lang naman yung parang gustong for a better life daw. So parang umalis kami doon, pumunta ng Cavite, ganito, ganyan. So sabi ko, ba't ako magde-development management? Pero no choice. And then parang siguro stars align, the universe led me here. Ganyan siya. So sabi ko, okay, development management. Tapos pagkatapos nun sabi ko, sige, sa admin ako ng Cavite State University mag-intern. Tapos biglang bumulong ang advisor. Doon ka sa PRM. Sabi ko, bakit? Tapos hanggang parang I have no choice kasi nasa internship ko to. Tapos biglang lagi kong naririnig kay hindi naman lagi, pero every time na maririnig ko kay Sir Ed, sabi niya kapag sinabing development, ang naiisip lagi ng tao, buildings, ganto, sasakyan, magandang kalsada, ganyan. So sabi ko, oo nga no. Tapos going back, parang sabi ko, dapat yung mindset is ma-change ng mga tao na pag sinabing development is hindi lang siya dapat puro ganito. Dapat ganito. Kasama to. Oo, kasama to, di ba? The Fiona and fauna, the environment, the good air, di ba? The green nature, ganyan. Yeah, the clean water, the renewable energy, etc. Tapos simple lang yung pamumuhay. And then lagi kong nakikita nga sa feed ko, mami, na parang we always grind for a professional life, for a better life, only to find out na kapag nandun ka na sa point na yun, gusto mong bumalik sa rural area, sa simpleng buhay. And then, parang nagiging bakasyon mo na lang yung part na yun. Pero naisip mo talaga, parang ganun na sana yung buhay ko. Hindi lang dapat bakasyon lang. Kaya, kung natatamasa itong mga bagay na to. So, parang yun yung naging significant na up until now, parang, okay, hindi ako mapapagod, pero hindi susuko. Diba? Parang mag-i-stay kahit na ang daming ginagawa. Kasi yun talaga, yun talaga ang trabaho ng rural development and ng development workers. So, yun. Yeah, at yan ang narinig ninyong boses ng mga kabataan. At hindi lang dahil yan ang kanilang interes, kundi dahil meron silang intention na makatulong at makakontribute sa pag-unlad ng ating bansa at sa pagbura ng kahirapan at kawalan ng pagkakapantay-pantay. So, eradication of poverty and inequality and social injustice. Yan ang nasa dulo or isa sa mga long-term strategic goals ng kanilang ginagawa sa ngayon bilang mga YA leaders and members. Dagdag ko, ma'am. Dagdag pa. Kasi yung sa DM po, laging sinasabi na poverty alleviation. Tapos lahat kami nagtitinginan lagi. Ano yun? Totoo, sabi, ano yun? Tapos biglang pumapasok yung isa namin professor, yung depth chair namin. Sasabihin niya, kabisaduhin niyo yung SDGs. Tapos tinignan namin, 17! Ang arte, ang OA. Tapos yun, namin. Tapos nung lagi namin binabasa, doon namin naintindihan, these are the social issues na gusto lang talagang isagutin at ma-address ng government, ng NGOs, ng academy itself. The international community. So parang, doon talaga kami na parang, okay, this is the real world. And we need real actions at the same time. And hindi ka lang maging part ng
problem, kundi dapat maging part ka ng solution. So, ayan. Ah, you heard them, folks. At Cavite chapter pa lang yan, ng YA. So, marami pa pong mga susunod. Di pa ba talo yung mga yun? Hindi. So, hahanapan natin ng mga schedules and episodes kung kailan sila pwede makapag-share. Then, yung YA chapter sa iba't iba pang probinsya. Na nagsisimula din lang, ano? At yung iba-ibang levels yan. Meron talagang very active. Meron mga nag-iipon pa lang sila ng mga konting members. But they are there. They are wanting to act, to contribute. True. And to belong and to be involved in whatever, no, local man yan or national. Sabi nga ni Iberna, ay solutions. Yes. Okay. Di pa kami tapos magkwentuhan, may iwan pa kami dito. Pero pwede na kami magbabay sa episode na to. Yes, maraming salamat po. Thank you kay Aileen for joining Berna and myself. Makulit. Kamsahamnida. Aileen Kulet. Yeah. Ulit. Ano ba talaga? Kulit talaga yun. Naging makulit na. Yes. Okay. Abangan natin ang susunod na episode ng The Senior City next week. At ihahain namin kung ano ba yung mga iba pang sorpresa for the rest of the year. Yes. Sa Senior City episode. This has been the Senior City Kwentuhan episode 27. Bye-bye! Bye! Salamat po! Annyeonghaseyo.